Alright, so as I've said earlier, this morning ang pag-uusapan natin is the most misapplied verse in the Scripture. Okay? 100% naniniwala ako ron. Okay? The most misapplied verse in the Holy Bible. Okay? Na ginagamit ng maraming Christians. Ano tong verse na to? It is found in Deuteronomy chapter 28. Okay? At palagay ko naman, alam niyo na kung saan yung patutunguhan ng ating pag-usapan. Look at this, itong sabi ng Scripture. In Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2, tapos magja-jump tayo on verse 15. Okay, itong sabi. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth, and all the blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So sa verse 1 and verse 2, it talks about kapag ikaw ay sumusunod, the Lord will bless you. Okay? Pagdating sa verse 15, however, subalit, datapwat, ngunit, if you do not obey the Lord your God, and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. Okay. So napaka-popular po ng verses na to in the body of Christ. Paborito ho niyang gamitin ng mga legalists, yung verse na yan. At kapag pinipreach nila ang verse na yan, ang very common na title ng sermon is blessings through obedience. Very common yan. Halos lahat na nagpipreach nitong verse na to, Deuteronomy 28, verse 1 and 2, hanggang 15, wala silang ibang naiisip na title kung hindi, blessings through obedience. Alright? Nakapakinig na ba kayo ng sermon na galing dito sa Deuteronomy 28, verse 1 and 2, hanggang 15? Ngayon pa lang? Alright, so before we continue, manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat sa umagang ito for giving us once again the chance to study. We pray, Lord, samahan niyo po kami, bigyan kami ng linaw sa aming pag-uusapan. We ask the Holy Spirit to please be the one to guide and teach us, Lord, sa aming pag-uusapan. Thank you so much, Lord. This we pray. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Alright, ang gagawin uli natin, of course, dating gawin, titingnan muna natin yung misapplied view ng marami sa mga verses na yan. And then after that, kukunin natin yung author's intended meaning to clear the confusion. Alright, so ano misapplied view ng marami dito sa verse na to? Very obvious kung ano ang misapplied view. Ito ang kanilang misapplied view. Your blessings depend on your obedience. Alright? Kasi self-explanatory naman eh. If you obey God, you will be blessed. If you don't, you will be cursed. So ang blessing mo, nakasalalay sa iyong pagsunod. Yan ang pinaka-common misapplied view ng majority ng Christians in the body of Christ. And ang karaniwang maririnig po natin sa mga Christians today, ng application nila ng blessings depend on your obedience is this. Alam mo, brother, kaya ka hindi pinagpapala ng Diyos kasi pasaway ka eh. Alam mo, sister, kaya ka nananagana, masunurin ka eh. Karaniwan yan. Okay? Yan ang madalas nating marinig. Yun, si brother, nakikita mo yun, may bago na namang sasakyan. Alam mo kung bakit? Masunurin yan sa Diyos. Alam mo ikaw, kaya nagkakamalas-malas yung buhay mo eh. Pasaway ka eh. Hindi ka marunong sumunod sa Diyos. Yan ang karaniwang mga kapatid na interpretation nila dyan. Alam nyo, nung ako'y bago pa lang sa pagiging worker, dahil nga desire kong mag-serve. So, lagi ako sumasama sa mga visitation. Wala akong hilig sa music eh.
No? Hindi ko hilig yan, no? Yung umattend ng worship, practice, wala akong hilig yan. Ang nakahiligan ko, sumama sa mga follow-up, sumama sa visitation. So, kung sino yung mga leader na maririnig kong uutusan ng pastor, bumisita kay brother, kay sister, kasi hindi na nakikita nagsisimba. Noong kasi, nung araw, kahit nung gabi, wala pa kasing gadget. Hindi katulad ngayon, pag kami umabsent, kahit 1 linggo, 2 linggo, meron na kasing messenger, no? Madali ng contact may tawag na, pwede mo nang, nakikita mo pa nga siya, video call na Napakagaan ng trabaho ng mga pastor ngayon dahil sa technology na meron tayo. Nung araw, okay, wala naman kasing ganyang technology na meron tayo. Bibihira lang may cellphone. Bibihira. Sino dito nakaabot nung beeper? Sino yung nakagamit ng beeper? Kapag may beeper ka, social ka. Diba? Diba? Yung mga Gen Z mukhang, ano yung beeper? Ano yung beeper? Hindi nyo na naabutan, no? Pag tumunog yung beeper, pip, pip. Pagtitinginan ka. And by the way, pag may beeper ka, hindi ka naman kagad nakokontak Gumagamit ng telepono yon, tapos mag-iiwan ng message. Pagkatapos, tsaka ngayong ko-connect sa'yo, pip, pip, tutunog yun. Pag tumunog yun, sikat ka. Tapos nauso na ngayon yung cellphone. Wala pang text noon, tawag lang. Nung mauso na yung text, ayan na, hanggang sa meron ng video call, may messenger na, gumaan na ang trabaho ng pastor sapagkat pag may absent, ilang linggo nang hindi nakikita, madali nang kontakin. Hindi tulad ng araw. The only means of communication para makamusta ka, pupuntahan ka. Kaya matrabaho ang buhay namin ng araw. Araw-araw, lahat ng absent, pinapasyalan. Kasi hindi mo alam kung bakit umabsent Baka nagkasakit, hindi katulad ngayon, sis, na-miss ka namin kahapon. Oh, pastor, pasensya na kasi naglaba ako Yun yung dahilan. Sister naman. Sana sa church ka na lang naglaba. Biro lang. Alright. So point ko, nung araw, mas gusto ko yung sama sa mga visitation. Wala akong hilig sa music. So kung sino yung leader na aatasan ng pastor, i-follow up nyo si ganito kasi 2 linggo nang hindi nagsisimba yan, baka ganito. So ang gagawin ko lang, sama ako. May bigla ko sumama. At ang madalas kong marinig doon sa mga leader na kasama ko, kapag nangamusta na, kapag nangamusta sa miyembro at may pinagdadaanan yung miyembro, kaya hindi nakakasimba. Common na linyahan na naririnig ko sa mga leader. Alam mo, sister, kaya nangyayari sa'yo yan. Kasi kinakalabit ka ni Lord. Dati-dati active ka. Hindi ka na kasi aktibo sa church. Hindi ka na sumusunod kay Lord. And by the way, sister, nagtatides ka ba? Isa yan sa dahilan kung bakit ikaw ay nagkakamalas-malas ang buhay mo. So, ang point ko is this, tingin kayo sa harapan. Ang laging pinagbibintangan kung bakit sila ay nagkakamalas-malas ang buhay, pasaway. Tapos i-quote ngayon yung Deuteronomy 28. Tingnan mo to, sister. Ang linaw ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay susunod, pagpapalain kita. However, kung ikaw ay hindi susunod, hindi ka lang sa hindi pagpapalain, ikaw ay susumpain, may parusa. So malinaw. So yan yung mga common na naririnig ko nung ako ay nagsisimula pa lang na full-time sa ministry. Okay? So, our blessings depend on our obedience. Yan ang nakalagay kasi in Deuteronomy 28. Now, i-clarify ko lang mga kapatid, Tayo po ay hindi laban sa pagsunod. Let me repeat that.
Hindi po tayo laban sa pagsunod. 100% naniniwala tayo, dapat ka lang sumunod. Sa totoo lang, dapat matik na yun. Hindi na nga dapat pinag-uusapan yun eh. Agree? Hindi na dapat pinag-uusapan sa church yun. Kasi as a believer, inaasahan tayo, hindi lang ng Diyos, kundi ng mga kapitbahay natin, pag ikaw ay dumadalo na dyan, dapat nagbabagong buhay ka. Ikaw ay nagiging masunurin. Tama ba? Kasi bilang Kristiyano, naniniwala ako, ang inclination dapat natin is to obey God. And to live a life pleasing to Him. Agree kayo doon? Kapag ikaw ay totoong Kristiyano, ang desire mo, ang inclination ng iyong puso ay sumunod sa Diyos. Alright? Kasi kung ikaw ay Kristiyano, pagkatapos wala kang desire to obey God, wala kang desire kahit konti to live a life pleasing to God, something is wrong. Baka naman nagkikristya-kristyanuhan ka lang. At lagi nating winawarningan yung mga nagkikristya-kristyanuhan lang. Sa langit-langitan lang din ang punta mo. Okay? Kaya huwag kang magkikristya-kristyanuhan. Dahil lahat ng nagkikristya-kristyanuhan, hindi pupunta sa totoong langit. Sapagkat ako'y naniniwala, walang matinong Kristiyano. Walang matinong Kristiyano na walang inclination to live a life pleasing to God. Walang matinong Kristiyano na pagkagising pa lang sa umaga, iniisip na yung mga kabalbalang gagawin. Yung pinagpaplanuhan pa kung ano yung mga kalokohang gagawin sa maghapon. Pagka merong ganong tao, hindi ho ako naniniwalang Kristiyano yon. Tama ba? Agree? Pero of course, naniniwala tayo, may mga totoong Kristiyano na pasaway din naman. Tama? Hindi naman natin madidinay yun. Marami tayong mga kakilalang ganyan eh. Totoong Kristiyano, kaya lang talaga namang medyo pasaway. Pero ako'y naniniwala, yung kanilang pagiging pasaway, not to the point na pinagpaplanuhan nila yung mga kabalbalang gagawin nila. Kasi walang totoong Kristiyanong pinagpaplanuhan yung kalokohang gagawin. Maaaring natutokso, nagkakasala, pero hindi pinagpaplanuhan yung gagawing kabalbalan. Pagka pinagpaplanuhan na, hindi na totoong Kristiyano yun. Ako'y naniniwala doon. Tama ba? Kasi ibang usapan na yun. Walang iniwan niya sa homicide tsaka murder eh. Alam niyo kaibahan ng homicide tsaka murder? Yung nakita mo yung dati mong kaaway, nagpangita kayo sa kalsada, nagkatitigan uli kayo, nagkasapakan kayo, napatay mo. Ang tawag doon, homicide. Pero yung inabangan mo, pinagplanuhan mo kung anong oras dumadaan dito tong mokong na to. Okay. Pagkatapos talaga namang tinraidor mo pa, pagdaan na pagdaan, binira mo, murder yon. Yung homicide, hindi planado. Yung murder, planado. Na ako naniniwala, may mga Kristiyanong totoong pasaway. But not to the point na pinaplano yung kabalbalang gagawin. Kasi kung yan yung nagpaplano ng kabalbalang gagawin, nagdududa na ako kung totoong Kristiyano yan. Walang ganon. Andiyan kayo? So 100% naniniwala ako, dapat tayong sumunod. Hindi tayo laban sa pagsunod. Well, in fact, as I've said, matik na dapat yun. Hindi na dapat natin pinag-uusapan yun. Na bilang mga Kristiyano, dapat ang desire natin is to obey God, live a life pleasing to Him. Ang inclination mo dapat mamuhay ng pleasing sa Diyos. Tama? Kung mag-fall ka man, magkasala ka man, hindi mo yung pinlano. Di ba? Nadapa ka, natukso ka, kaya ka nagkasala. Pero hindi pinagpaplanuhan. O marami sa ating mga Kristiyano, madalas nagkakasala, nadadapa. Pero hindi nagpaplano. Tama ba mga kapatid? So nilinaw ko lang yung kaibahan nung dalawa. Now, anyway, as I've said, mga kapatid, ang pagsunod, 100%, naniniwala tayo dapat lang.
Hindi na dapat issue yun. Alright? Pero ang pinag-uusapan natin dito is this. Ang issue, hindi pagsunod. Ang issue, yung blessing na nakadepende sa pagsunod. Yun yung pinag-uusapan natin. Dapat tayong sumunod, hindi na dapat issue yun, wala na dapat pag-usapan doon, pero ang pinagtatalunan natin ngayon, yung bang pagpapala natin nakasalalay sa yung pagsunod. Kasi yun ang paniniwala ng marami in Deuteronomy 28, verse 1 to 15. Your blessings depend on your obedience. Alright? Napakalinaw naman kasi ng sinabi niya, pag binasa mo yan, out of context, hindi mo kailangan maging matalino para maunawaan siya. Tama? If you obey the Lord your God, you will be blessed. If you don't, you will be cursed. Malinaw naman. Hindi mo na kailangan pang gumamit ng exegesis diyan para maunawaan mo kung ano ba yung sinasabi rito. Napakalinaw eh. Tama ba? Naintindihan niyo ako? Pero itong tanong, bakit natin ito kailangan pag-usapan? Na talaga bang nakadepende yung aking blessing sa pagsunod? You know why? Kasi ang question is this, applicable pa ba siya sa panahon natin ngayon bilang mga Kristiyano? Yun ang issue. Alright? Nauli siya mga kapatid. Kung ang paniniwala mo, ang blessing mo nakadepende sa iyong pagsunod, in Deuteronomy chapter 28, kung ang paniniwala mo, linawin natin, kung ang paniniwala mo, yung Deuteronomy 28, verse 1 to 15, na ang blessings natin nakadepende sa ating pagsunod at ina-apply mo yan ngayon sa buhay mo, tell you what, sa totoo lang, mahihirapan kang pagpalain ng Diyos. You know why? Kasi ang conditional blessing ng Deuteronomy chapter 28 is, pakiano nyo na nga, cut, nawawala eh. Mihina yung aking signal. Isa-isa lang. Alright. Ang blessing natin in Deuteronomy 28 verse 1 to 15, kung yan ay i-apply mo sa buhay mo ngayon bilang isang Kristiyano, na nakadepende ang pagpapala mo sa iyong pagsunod, tell you what, dapat 100% sumusunod ka sa utos ng Diyos. Tingnan nyo, ito sabi ng Bible. Sabi dito, if you fully, basahin nyo na lang yung mga highlight ko. If you fully, everybody say fully. O, ibig sabihin ng fully. Buong buo. Hindi pa nakontento si Moses para mabigyang emphasis yung buong buo. Dinagdagan niya pa. If you fully obey all. Everybody say all. Pag sinabing all, ilan yun? Lahat. All His commands. Do you have any idea ilan ng commands ni Lord sa kautusan? Karamihan ng alam, 10. Alright? Yung 10, kabilang lang doon sa kabuuan. All in all, 613. Sabi diyan, if you fully obey all His commands, all these blessings will come on you. So, ang nire-require ng Panginoon sa ating lahat, kung gusto mo, yung Deuteronomy 28 ang i-apply sa buhay mo para pagpalain ka, is you need to obey 100%. If you obey all His commands, tanong, kaya mo bang sundin yung all? Huwag mo na sagutin. Siguradong hindi eh. Sa 10 nga lang eh. Hirap na hirap ka pa eh. Si David nga eh, na tinaguri ang a man after God's own heart. 4 sa 10, hindi sinunod. Nagsinungaling, nangalon niya, pumatay, di ba? Nag-covet ng asawa ng may asawa. 4 sa 10.
tinaguri ang a man after God's own heart. Si Moses na lang na siyang ginamit ng Diyos maging mediator ng kautusan Ano nangyari? Di ba kaya nga nagselos tong si Miriam? Kasi nag-asawa si Moses ng panibago, yung Ethiopian. Hindi niyo ba nabasa yun? Kaya nga nagalit si Miriam. Si Moses lang ba kinakausap ng Diyos? Kasi may asawa na siya Di ba? Bago pa siya nagpunta ng Desert of Sinai, may asawa na siya. Kumuha pa siya ng panibago. You see, hindi mo masusunod. Well, ito nga ang problema. Ipagmalagay natin kaya mong sundin yung 612 sa 613. Isa lang ang sablay mo. Palagay ko naman, ang galing mo kung isa lang ang sablay mo. Pero kaya hindi makakagawa nun? Isa lang. Itong sabi ng Bible, look at this. For the person who keeps all, except one, what will happen? Is as guilty as a person who has broken all of God's law. You see, nagpumilit kang sundin yung 612 out of 613. Sumablay ka lang sa isa. What happened? Guilty ka na of breaking all. So, paano mo ngayon marireceive yung blessing ng Lord doon sa Deuteronomy 28 kung meron kang isasablay na isa? Malinaw po yung Deuteronomy 28. If you fully obey some of the commandments, hindi naman sa amin, all of the commandments, wala naman makakasunod ng all. Ngayon ang tanong mo, ito. Pastor, bakit sa Old Testament? Ang dami naman nilang pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin nun, nakakasunod sila. Hindi. Kasi ang pagpapala ng Diyos mula noon hanggang ngayon is only by grace. Si Abraham, ano nangyari kay Abraham? Pinagpala ba si Abraham dahil tapat siya sa kanyang asawa, tapat siya sa kanyang mga anak, tapat siya sa kanyang pamilya? Hindi. Si Abraham sinungaling nga tatandaan niyo yung nangyari kay Abraham? Nung sila ay magpunta ng Egypt, napansin niya na si Sarai, may itsura pa kahit 75 na. Sabi niya, Sarai, 75 ka na, pero ang ganda mo pa rin Okay. Sino sabi na may asim pa? Okay. Maganda ka pa rin Tiyak ako, pagpunta natin doon at makita ka ng hari ni Paraon, kukunin ka noon para maging asawa. Manganganib ang buhay ko kapag ka nalaman nilang asawa mo ko. Malamang-lamang, bitayin ako noon para ikaw ay makuha niya. So, ganito gawin natin, Sarah, ha? Magkapatid lang tayo. Hindi tayo mag-asawa. Tama? Pagdating nila doon, anong sabi niya? Sino yung kasama mo? Kapatid ko. Kapatid kami. Pwede ko ba siyang maging asawa? Oo, sige. Sige. You see? And by the way, nasa ilalim na ng covenant si Abraham ang time na yon. Isipin mo, maisalba lang ang buhay niya, willing siyang ipamigay ang asawa niya. Ikaw ba, William, magagawa mo yung kay Banji? Ikaw ba, Joel, magagawa mo yung kay... Hindi. Huwag niyo na akong tanungin. Sapagkat dadaan ka sa ibabaw ng aking bangkay. Over my dead body. Pero si Abraham, handa siyang ipamigay Pero, after gawin ni Abraham yon, basahin niyo yung istorya, pinagpala pa rin si Abraham. Lumabas siya ng Egypt, maraming kayamanan. Sa kabila nung nalaman ng Paraon na niloko siya. Diba? So pinagpala si Abraham hindi dahil masunurin, pinagpala siya dahil lamang sa grasya ng Diyos. Basahin niyo yung istorya nung si Paraon ay natutokso na sipingan si Sarah, nangusap ang Diyos, huwag mong gagalawin yan. Si Abimelech pala yung tinutukoy ito.
nakita pala ni Paraon na si Abraham, nilalambing yung asawa niya. At pagkatapos, sa galit niya, gusto niyang patayin si Abraham, pero kinausap ng Diyos si Paraon, huwag mong gagalawin yan. Anak ko yan. Okay? So ano nangyari? Kinumpron si Abraham, bakit mo namang ginawa sa akin yun? O pagkatapos, sige, umalis na kayo dito. Pinabaunan ng kayamanan, pinabaunan ng kung ano-ano mga pinabaon. Umalis sila Abraham sa kabila ng kanyang pagsisinungaling, pinagpala. So ang pagpapala ng Diyos, even in the Old Testament, hindi ho dahil sila'y masunurin. Mula noon hanggang ngayon, ang pagpapala ng Diyos only by grace. Amen. Alright? Eh bakit ginawa ng Diyos yun? If you obey the Lord your God, you will be blessed. If you don't, you will be cursed. Pinakita lang ng Diyos na gusto yung pagpalain ko, not by your own effort. Amen. Hindi kayo pinagpapala dahil mababait kayo. Mabait lang talaga ako, sabi ng Diyos. Kaya kayo pinagpapala. Naintindihan niyo ako? Amen. So sabi rito, isa lang ang masuway mo na break mo na ang lahat. So it's very clear. Even in the Old Testament, mga kapatid, ang blessings ng Diyos was never earned by human effort, by human perfection. Grace has always been God's way. Kaya kung ang blessing natin, mga kapatid, depends on our obedience, at ang basis mo is Deuteronomy chapter 28, malabo kang pagpalain ng Diyos. Malabo. Alright? Pangalawa, ang Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 15. Okay? It is a part of the Old Covenant law. Yung binabasa mo, sulat ng Diyos, hindi para sa'yo. You are reading somebody else's mail. Nabanggit ko last time. Nung uso pa yung post office. Ang sarap magbasa ng letter kahit hindi sa'yo. Etong problema, ang daming nakapangako doon sa letter, hindi mo naman pwedeng i-claim kasi hindi naman siya naka-address sa'yo. Yung binabasa mo, Deuteronomy 28 verse 1 to 15, hindi naka-address sa'yo bilang mga Kristiyano. So we need to understand that, mga kapatid. Listen, tingin kayo sa harapan. Basahin mo ang Bible sa isang paraan lang nakikipag-ugnayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kasunduan. God relates to people only through a covenant. Kaya nga ang Bible, pag tinignan mo, meron nakalagay Old Testament, Old Covenant. New Testament, New Covenant. Ang Bible mismo nagsasalita sa kanyang sarili. Patungkol siya sa kasunduan. And that is why, isa sa pinaka-importanting dapat maunawaan ng isang Kristiyano, hindi isa, kundi pinaka-importante na dapat maunawaan ng Kristiyano. Kung ang Diyos nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kasunduan, dapat malaman ko saang kasunduan ako sumasailalim. Tama ba? Kasi kung nakikipag-ugnayan ng Diyos sa pamamagitan ng kasunduan, dapat alam ko saang kasunduan ako nasa ilalim nito. O saang kasunduan ako sumasailalim. At malinaw naman ng Bible, itong sabi ng Scripture, you are not under law, meaning Old Covenant, but under grace. New Covenant. Pag sinabing law, Old Covenant. Pag sinabing grace, New Covenant. Now, hindi mahirap intindihin yung sinabi ni Pablo. You, referring to us, believers, kasi nakasulat yan sa Romans, you are not under the Old Covenant, under law, but you are now under the New Covenant, meaning under grace. Now, alam niyo kung anong pagkakamali ng maraming Christians in the body of Christ. Kaya nila nami-misapply ang mga scripture kasi niisip nila, ang akala nila, yung Old Covenant, yung New Covenant, iniisip nila yung New Covenant, continuation ng Old Covenant. Kumbaga sa sine, parang sequel. Yung Old Covenant Part 1, yung New Covenant Part 2. Yun yung mga nasa isip ng marami. Lalo na kapag nakita nila yung Matthew 5 na kung saan si Jesus ang nagsasalita, kung sabi ni Lord, narinig ninyo, huwag kayong mangalon niya. Subalit sinasabi ko sa inyo, tumingin ka lang ng may pagnanasa. O, parang ang ginawa lang ni Lord, pinaigting niya yung utos. Kung dati, huwag kang papatay, ngayon, magalit ka lang
pumatay ka na. So part 1, medyo ano pa si Lord. No? Pero yung part 2, itinaas yung standard, 2.0. So continuation yung New Covenant ng Old. Kaya applicable pa rin sa atin yan. Kasi continuation lang yan. Parang in-upgrade lang ni Lord yung New Testament o New Covenant. I mean, in-upgrade lang ni Lord yung Old Covenant. Okay? Now, listen mga kapatid. Ang New Covenant, hindi ho siya continuation ng Old Covenant. Okay? Ang New Covenant is a totally different covenant from the Old. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang blessings ng Lord under the Old Covenant, very clear, you need to obey. Yun ang nakasulat eh. If you fully obey, you will be blessed. So, gusto mong ma-bless, you need to obey. But the problem is, ang gusto ni Lord na obedience, 100%. You need to obey all for you to be blessed. Eh kaso, wala namang makakagawa nun. Isa nga lang ang sablay mo, lahat sumablay ka na. What about the New Covenant? Ang blessing ba natin under the New Covenant, nakadepende rin sa ating obedience? Now, listen mga kapatid. Dito nagkakaiba ang Old Covenant sa New Covenant. Ang blessing under the Old Covenant, your obedience will bring blessings of God. Let me repeat that. Your obedience will bring blessings. Under the new, Christ's obedience brought blessing to us. Ay, hindi nyo naintindihan yung sinabi ko. Palakpakan naman natin si Lord doon. Nagbago po ang kondisyon under the New Covenant. Sa Old Covenant, it is your obedience. It is your obedience that brings God's blessing. If you obey, God will bless you. Your obedience brings God's blessing. Sa panahon natin ngayon, kung gagamitin mo yung Deuteronomy 28, ang pinapairal mo yung lumang sistema. At halos lahat ng churches today, ganyan ang preaching. Gusto nyong pagpalain ng Diyos? Ang kasunod na nun, step by step. Eto, gawin mo to, gawin mo to. Kasi gusto mong pagpalain ka. Anong sistema yung pinaiiral? Deuteronomy 28. Now, nandun ba tayo sa covenant na yon? Anong sabi ng Scripture? You are not under law of Old Covenant. You are under grace. You need to understand that, mga kapatid. Sa Old Covenant, your obedience brings blessing. Sa New Covenant, it is Christ's obedience. Si Kristo ang sumunod. Nung sumampalataya ka kay Kristo na siyang sumunod, naging beneficiary ka ng lahat ng blessings under the New Covenant. Dalawang verses ang aking ibibigay sa inyo just to show you iba na ang kondisyon na meron tayo under the New Covenant. Listen to this. Itong sabi ng Bible in Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Everybody say, blessed us. Ito po ay past tense. Okay? Hindi po ito pagpapalain pa lang. Ikaw ay pinagpala na. Who has blessed us with everybody say every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Bilang mga anak ng Diyos, listen to this mga kapatid, ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Hindi pagpapalain pa lang, pinagpala ka na ng lahat ng kailangan mong pagpapalang spiritual. Yung iba, alam nyo kung bakit nagpa-fasting? Kasi gusto madagdagan yung anointing. Alam nyo kung bakit sila nagpa-fasting? Para daw yung spiritual life nila medyo lumakas, etc., etc. Now, please do not be offended sa mga kaibigan kong mahilig mag-fasting. Kasi may mga kakilala ko nagpa-fasting ng ng 40 days a month eh. Sobra. Parang sumobra.
You are already blessed. Amen. With every spiritual blessing. At alam mo kung ano lang ang naging dahilan kung bakit ka pinagpala? Listen to this. Everybody say, in Christ. In Christ. Louder please. In Christ. If you are in Christ, lahat ng na kay Kristo, taas nga ang kamay. Pag sumampalataya ka kay Kristo, you are now in Christ. If you are in Christ, according to the Bible, you are already blessed. Not with some spiritual blessing, but with all. All spiritual blessing. Including your salvation. Alam niyo, sa totoo lang, di ba marami mga Kristiyano nahihirapang pumasok ng langit? Alam niyo kung bakit nahihirapan? Kasi nasa kamay nila ang kaligtasan nila eh. Nawawala kasi. Di ba? Meron ganung mga Kristiyano. Naniniwala sila ng kaligtasan mo pwedeng mawala. And so therefore, pinaghihirapan mo yung kaligtasan mo. No, itong good news. Sa mga naniniwala yung kaligtasan pwedeng mawala. Kahit yan ang paniniwala mo, hindi nawawala ang kaligtasan mo. Kaya lang ito problema. Pinahihirapan mo yung sarili mo. Alam niyo sa totoo lang, lahat ng Kristiyano ay may hahalin tulad sa sasakay ng eroplano, bayahing langit. Sino sa inyo yung nakasakay na ng eroplano? Alright. Now, sa pagsakay mo ng eroplano, meron dong economy, merong business class. Okay? Nakasakay na ba kayo doon sa business class? Sa economy. Oo. Yeah. Sa economy, ang sakay doon, talaga na mga, yung tuhod mo medyo nakadikit na ron sa harap na upuan. Alright? Tapos kapag ikaw ngayon maglalanding na yung eroplano, talaga namang yung tuhod mo napakasakit. Kailangan mong iunat. Salamat, nakababahan na tayo. Kung mga isa-isang oras lang na biyahe, 2 oras, medyo matitiis mo yun. Pero kung 4 na oras, from here to Korea, let's say for example, pagkatapos ganun, masakit sa tuhod yun. Alright? Yung mga nakaupo naman sa business class, wow, ang luwag nun. Maluwag yun. Talagang nakakaunat sila. Tapos yung ano na, nare-recline pa nila yun. Tapos meron pa silang gadget sa harapan. Tapos, paglalapit yung stewardess, lagi nag-o-offer sa kanila yun, libre na yun. At ang ino-order sa kanila, hindi juice. No? Sir, what do you like? You like champagne? You like mga ganun, no? Ang ino-offer sa kanila, hindi basta pagkain lang, kundi masasarap na pa. Doon sa business, sa economy, ano lang yun? Bigyan ka lang ng bottled water, okay, bigyan ka, mga ganun, biskuit, okay na. Listen, tingin sa harapan. What if ikaw ay may planong pumunta ng Amerika, for example lang. Pagkatapos, bibigyan ka ng ticket libre. Natural, syempre, masaya ka nun, libre. Kasi tayo mga Pilipino, may ugali tayo eh. Basta makarating ka lang kahit na, di ba? Kahit na tumayo ka na lang sa aeroplano, okay na. Hanggat nakakatipid eh. Di ba? Hanggat nakakatipid tayo. Kasi ang katwiran nila, parehas lang naman yun eh. Nakakarating din naman doon eh. Di ba? Yung mga nagtatravel, no? Ba't kayo magbi-business class? Dito ka na lang sa sa economy ka na lang. Ang importante naman, makarating tayo doon. Ba't magbabayad ka pa ng doble samantalang isa lang naman destination natin? Tama? Magbabayad ka ng mahal samantalang isa lang naman yung pupuntahan natin. So, ganun yung nangyayari. Kaya yung mga Pilipino, no, karamihan yan, kahit na medyo may pera, doon lang sa economy. Kasi iniisip nila, gagastos ka ng mahal, samantalang doon din naman ang direct destination. Now, di siya mga kapatid. Lahat ng mga Kristiyano na ihalin tulad, sasakay tayo ng aeroplano, biyaheng langit. Ito ang gusto kong malaman nyo. Bayad na ang ticket mo. Business class. Kaya lang maraming Kristiyano nagtsatsaga sa economy. Tingnan niyo ako. Hirap na hirap sila. Hirap na hirap. Yung mga naniniwala ang kaligtasan pwedeng mawala, parang ganun na nangyayari. Hirap na hirap sila. Kailangan nilang pagdusahan yung pagpuntang langit. Kapag nasa business class ka, ang sarap ng mo yan. Di ba? Sitting pretty ka. Mga kapatid, yung ticket na binigay sa'yo ni Kristo, business class.
Ang kaligtasan mo, bayad na. Hindi mawawala. Huwag mong paghirapan. Whether you like it or not, biyaheng langit ka na. Kahit pang paniniwala mo, pwedeng mawala. Lahat tayo nasa eroplano na, kaya hindi na mawala. Hindi ka naman tatalon siguro ng eroplano. Diba? Lahat tayo nasa eroplano na, biyaheng langit. Sigurado ka na rin sa langit. Kaya yung mga naniniwala ng kaligtasan pwedeng mawala, no bearing yun, hindi pa rin sila mawawala. Langit pa rin ang punta nila. Kaya lang ang problema, pumupunta sila doon na parang nagpapakahirap sila. Kasi naniniwala sila, anytime pwedeng mawala ang kaligtasan nila eh. Diba? Pati yung blessing nila, ganun din. Pinaghihirapan nila yung blessing. Naulisin mga kapatid, ang blessing mo, hindi mo kailangang paghirapan sapagkat wala ka sa lumang kasunduan. Sa Old Covenant, ito, you need to obey for you to be blessed. Sa New Covenant, pinagpala ka na because you are in Christ. If you are in Christ, the Lord has blessed you. Ito pa another verse. Ito, sabi ng Bible, look at this. Look at this. Ito sabi ng Bible. For no matter how many promises God has made. By the way, do you have any idea how many promises God has made in the Bible? Merong isang Kristiyanong wala sigurong magawa sa buhay. Binilang. Lahat ng pangako ng Diyos. Umabot ng 30,000 daw eh. Di ko lang alam kung may na-miss pa siya. Pagpalagay natin 30,000. Ikaw, tanong ko, ilang pangako ng Diyos ang alam mo? Hindi, 600 yung utos. Yung pangako, 32,000, baka sila yung yata yung nagbilang na yun eh. You see, Bible tells us, for no matter how many promises God has made, look at this, they are yes, if you are in Christ. If you are in Christ, lahat ng pangako ng Diyos are all yes. Tawagin siya mga kapatid. Kung ang blessings mo ngayon, nakadepende sa iyong pagsunod, you are not under grace. Kasi, grace means undeserved favor. Grace means you receive what you don't deserve. And so therefore, kung yung blessings mo nakadepende sa iyong pagsunod, you are not under grace. Because under grace means you receive what you don't deserve. And so therefore, lahat ng blessings na tinatanggap mo ngayon, hindi mo deserve. Kasi kung deserve mo yan, reward ang tawag doon, hindi grace. Ganun na naman kasimple. Hindi ako under law, under grace. Anong ibig sabihin ng grace? Unmerited favor, undeserved kindness of God. You receive what you don't deserve. And so therefore, kung yung mga blessings ko ngayon na tinatanggap, bunga ng aking pagsunod, hindi grace yun. Nandun ka sa kabilang sistema, law. You obey, you will be blessed. E nasang covenant ka ba? Grace. You are not under law, old covenant, but under grace. So, nandito ka ngayon. So, yung blessings mo ngayon, hindi nakasalalay sa iyong pagsunod. Well, in fact, lahat ng blessings na ipinangako ng Diyos sa Kanyang salita, if you are in Christ, recipient ka. Kaya hindi ka nagtataka, minsan may mga Kristiyano ka napapasyon. Bakit yung si brother? Mas active ako dun eh. Ako talaga namang sa ministry, hindi ako pumapalya. Yung attend lang yun, madalas pa nga umabsent yun eh. Pero bakit para mas maginhawa yung buhay nung kaysa sa akin? Hindi nyo ba naiisip minsan ganun? Kasi, ang biyaya ng Diyos, hindi nakasalalay sa ating commitment. Tandaan mo yan. Kaya ka lang nagsiserve ngayon kay Lord, tumatanaw ka ng pasasalamat sa Kanya. Kung pagbabasihan mo, bakit hindi ako pinagpapala samantalang mas malalim ang commitment ko sa Kanya, simply because sa panahon natin ngayong Kristiyano, grace tayo. Kaya huwag kang maiinggit, hindi naman siya naglilingkod, bakit pinagpapala? Darating din yung oras mo. Darating din yung break mo.
Intay-intay ka lang. Tama? Basta ang isang malinaw. Ang blessing ko, hindi nakasalalay sa aking pagsunod. Ang blessing ko, nakasalalay sa pagsunod ni Kristo. At dahil sumunod na si Kristo, lahat ng blessings ng Diyos ngayon, recipient ako. Beneficiary ako. Kaya nga sabi dito, wala ka nang gagawin kundi mag-amen lang eh. Ayan o. And so, through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Di po ba? And so therefore, mga kapatid, ang Deuteronomy 28, kung saan ang blessing ng Diyos, napakalinaw, nakadepende sa pagsunod, hindi humali yun. Hindi humali yung ang pagsunod may blessing. Hindi humali yun. Kaya lang, ang mali, hindi sa panahon natin yon. Sa panahon ng Old Covenant yon. Tama? Hindi humali ang Deuteronomy 28. Let me just clarify this. Diyos ang nagsalita doon. And so therefore, tama yon. Ang problema lang, yung sinabi na yun ng Diyos ay nasa ilalim ng kasunduan na yon, Old Covenant. Wala tayo sa Old Covenant. Nandito tayo sa New Covenant. And by the way, hindi ko sinasabing since pinagpapala naman pala tayo, hindi dahil sa pagsunod, ibig sabihin hindi na tayo dapat sumunod. Hindi ko sinasabi yon. Ika-clarify ko lang, linawin ko lang. Kasi minsan ang nasa utak ng iba eh. Hindi naman pala nakasalalay sa pagsunod ko ang blessing. Hindi okay lang na hindi sumunod. Hindi ganon. As I've said, ang totoong Kristiyano, ang inclination niya, sumunod sa Diyos. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung pagsunod. Ang pinag-uusapan natin dito, yung blessings na inaakala mo na nakadepende sa yung pagsunod. Dapat ka lang sumunod bilang Kristiyano. Kasi nilagay ng Diyos sa puso mo ang kanyang banal na espiritu, and so therefore, talagang ikaw magkakaroon ng desire to obey God. Kung wala kang desire to obey God, something is wrong. Lahat ng Kristiyano may inclination to submit and obey God. Tama? Meron at walang blessing. Malinaw? Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung pagka ako'y sumunod, may blessing. Hindi. Pinagpala ka na. Hindi dahil sumusunod ka, kasi may sumunod para sa'yo. Si Jesus. At ang Diyos ngayon, willing siyang pagpalain tayong lahat sapagkat ikaw ay na kay Kristo. Agree? Amen. So, ang Deuteronomy 28, purely 100% is under the Old Covenant. Wala tayo sa Old Covenant. Always remember that. Nandito tayo sa New Covenant. Amen ba? Amen. Malinaw? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, maraming salamat sa oras na ito for giving us your word. Thank you so much, Lord. Alam namin ang talatang